Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng angkas na natanggalan ng visor kinaaliwan online. Nauusong kuya natanggal, saan nga ba nagmula? Dahilan ng isang empleyado sa kanyang leave application. Viral, suportado ng mga netizen. Lalaking nagbihis pulis bilang Halloween costume, binalakasuhan ng PNP. Naglabas ng public apology. Pulis na nagpa-bring me challenge ng mga drug user at pusher, sibaknas sa kanyang pwesto. Pilipinas, kabilang sa top 20 ng mga bansang apektado ng cyber attacks sa unang bahagi ng 2025. At dinosaur footprint na may laki ng halos 650 na talampakan, natagpuan sa United Kingdom. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong tanghali, Kuya natanggal. Kinaaliwan online ang video ng isang lalaking angkas sa motorsiklo na kapansin-pansin na natanggal ng isang bahagi ng visor o ang shield sa kanyang helmet. Ito naman ay tila hindi napansin ng rider na nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Ang kwelang reaksyon ng angkas, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Ito ang nakatutuwang reaksyon ng isang lalaking angkas sa isang motorsiklo sa Davao City. Habang kasi patuloy na nagmamaneho ang rider, ay tila hindi na napansin na natanggal na pala ang isang bahagi ng visor o ang shield ng helmet ng kanyang angkas. Ang naturang angkas naman ay poker face ang reaksyon at tila hinahayaan ang pagtama nito sa helmet. Maraming netizens ang naaliw sa naturang video na in-upload sa TikTok. Sa katunayan, umabot ito sa higit 900,000 likes at 1.1 million shares at mayroon ng 10.3 million views sa naturang platform. Samantala, maraming netizens ang napakomment ng kuya natanggal na isang sikat na linya ngayon sa TikTok kung saan nagsimula sa nauna ng trending video na isang babaeng gumamit ng ride-hailing app. Kapansin-pansin kasi ang tila demure at mahinin ang pagkakasabi ng babae sa rider na natanggal na pala ang visor ng kanyang helmet kung kailan pababa na ito ng motor. Kuya, natanggal. Ah, hindi ka nagsabi. Kanina pa yan natanggal? Opo, Hindi ka nagsabi. nawakan ko na lang. Humakot ito ng 42.4 million views sa TikTok na mayroon 3.5 million hearts, kaya naman ay maraming netizens ang ginawa nito ng iba't ibang parody videos. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, karapatan ng bawat empleyado ng isang kumpanya ang pagkakaroon ng panahon para sa pamilya na unahin ang kalusugan at sarili. Kaya naman, nariyan ang mga leave credits. At sa pag-a-apply ng leave, kailangan ay may angkop na dahilan para ikaw ay payagan. Sa viral na leave application na ito, ano kayang dahilan ng empleyado at bakit suportado siya ng mga netizen? Ibabalita yan ni Rose Babiera. Ang mga empleyado ay may karapatan na lumiban sa trabaho sa oras ng emergency, may sakit o bunsod ng mga personal na dahilan. Maaring kaarawan ng kamag-anak, bakasyon o minsan ay kailangan lang huminga mula sa trabaho. At sa ngalan ng kortesiya sa mga katrabaho, ipinaalam o ipinapaalam ang mga leave na ito sa mga supervisor o boss para maaprubahan. Kinakailangan kasing ilatag ang leave schedule para maiwasan na magsabay-sabay ang mga empleyado mula sa iisang team o department at wala nang tumao para magtrabaho.
ito. Kaya maingat ang mga empleyado sa mga rason na ibinibigay para mabilis na maaprubahan ang kanilang leave application. Pero kung sa iba, labanan ang pinaka-nakakakumbinsing dahilan. Mas importanteng aatendan o pupuntahan. Ibahin ninyo ang rason ng isang empleyadong ito na viral sa social media. Sa isang email, casual kasing ibinahagi ng empleyado na kakagaling lang niya sa isang breakup. Dahilan kaya hindi siya makapag-focus sa trabaho. I need a short break, pahayag niya ng may paninindigan. At dahil dito, nag-request ito na mag-leave ng higit sa 10 araw. At ang kanyang tapat na rason, suportado ng mga netizen. Hindi kasi dapat ini-invalidate o ipinagkikibit-balikat na lang ang isang heartbreak dahil tunay namang mahirap mag-focus ang isang tao kapag ito ay nasasaktan pagtatanggol ng isa. Dapat hayaan ng empleyado na magpahinga kaysa naman hindi maging epektibo at mali-mali ang maging trabaho, segunda ng isa pa. Ang isa, ibinahagi naman ang karanasan ng kakilala kung saan ang reason of leave ay hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang pusa. At dahil may alagang pusa raw ang kanyang boss, inoprobahan agad ito. Paglilinaw ng marami ang paglilive ay karapatan ng bawat empleyado at hanggat na ipaalam ito ng maayos o mas mainam ay in advance. Maaari itong gamitin ng mga trabahador anuman ang rason at hindi dapat nakabatay sa bigat o babaw ng dahilan ang pag-aproba nito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story. Tuwing undas, todo kolorete at todo bihis ang marami sa atin para i-flex ang kani-kanilang pangmalakasang Halloween OOTD. May nag-aala Disney princess, sikat na cartoon character, contractor at maging isang pulis. Gaya ng lalaking ito na naispatan sa isang Halloween party sa Makati, suot ang isang makeshift police uniform na tinanggalan pa ng manggas. Bagay na unang nagpataas ng kilay ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ang buong kwento alamin sa aking ulat. Nanganib na tuluyang dumiretso sa presinto ang lalaking ito na naispatang nagbihis pulis sa isang Halloween party sa Makati nitong October 31. Ang uniforme, tinanggalan pa ng manggas. Una itong kinondena ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson Ralph Kalinisan na agad naghain ng show cause order sa naturang lalaki para ito'y humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Kalapastanganan na niya ang paggamit ng PNP uniform bilang Halloween costume, isang malinaw na paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code o Improper Use of Police Uniform or Insignia. Kasunod niyan, isang Daryl Isidro naman ang sumulpot at naglabas ng public apology sa Facebook bilang tugon sa hamon ni Kalinisan. Sa kanyang pahayag, pinagsisisihan daw niya ang kanyang ginawa at hindi raw niya intensyon na dungisan ang dignidad ng kapulisan. Sadyang sinuot lang daw niya ito dahil sa tema ng party. Habang buhay raw niyang dadalhin ang mga aral ng naturang insidente. Agad naman itong binaran ni Kalinisan at sinabing magtungo ito sa kanyang opisina at doon mag-public apology. Una rito, hinimok ni Senator Kiko Pangilinan si Kalinisan na maghinay-hinay lamang, lalo't posibleng bahagi lamang ito ng freedom of speech at expression ni Daryl. Ayon pa sa isang netizen, Halloween costume lang naman daw ito at hindi aktwal na police uniform. Kaya't hindi rin ito labag sa batas na siyang nagbabawal sa mga sibilyan na magsuot ng eksaktong uniforme ng mga opisyal. Bakit daw yung mga bata na nagbibihis ng uniforme ng LTO ay hindi naman daw inaangalan ng mismong ahensya? Sa kabila nito, kinondena rin ng PNP ang ginawa ni Daryl at tiniyak na sasailalim ito sa investigasyon upang mapanagot sa batas ang dapat managot. Subalit, mabilis din namang napakambyo si Kalinisan at sinabing hindi na itutuloy ang kaso matapos ang public apology ni Daryl sa harap ng media. Ako po si Daryl Isidro from Cavite. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Will not serve this anymore. Wag na po, wag na ho natin palakihin. Siguro pakiusap na lang din ho natin sa kapulisan. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Wag na ho natin sigurong palakihin pa yung usapan.
Hindi na ho namin din isuserve yung show cause order ho na yan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na istorya, sibak sa pwesto at katungkulan ng isang vlogger police na ito na nag-viral matapos siyang gumawa ng isang content mula sa larong Bring Me. Ang kanya kasing ipinapadala sa kanyang followers kapalit ng alok na 2,000 piso. Hindi gamit o bagay kundi mga drug user at pusher umano. Ang buong kwento tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Sinibak na sa pwesto ang isang vlogger na lalaking pulis na ito sa Talisay City sa Cebu. Yan ay matapos na gawin ng isang kontrobersyal na social media content sa Facebook. Nagpalaro kasi ito ng Bring Me Challenge sa kanyang followers tulad ng ginagawa ng ibang content creators kapalit ng pera. Pero ang twist sa kanyang ipinabring me, imbes na gamit o bagay, ang kanyang ipinadadala ay drug user para sa 2,000 pisong pabuya habang 5,000 piso naman daw para sa madadalang drug pusher sa kanya. Maayong adlaw mga higala, ganahan baka og easy money for 2,000 pesos. Bring me 2,000 ha, drug user. And for 5,000 pesos, dali ko ninyo og street level drug pusher. Unsa pa inyong giulat? Attack na mga adik. Agad na nag-viral ang video na ito ng pulis at komento na nagpataas ng kilay ng maraming netizens. Anila, trabaho umano ito ng mga pulis ang humanap at tumugi sa mga drug users, hindi sila. Ayon pa sa ilan, maganda naman daw ang intensyon ng pulis, ngunit sana daw ay mayroong approval at sa maayos na pamamaraan tulad ng paghihikayat sa komunidad na makipag-cooperate sa kanila. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang naturang insidente. Ipina-take down na rin muna ni Nartates ang orihinal na source ng video habang nagsasagawa ng internal inquiry. Paglilinaw ng PNP, personal umanong inisyatibo ng pulis ang ginawang Bring Me content na ito at gumamit anya siya ng sariling pera para dito. Bukod nila sa mga adik at pusher, natuklasan na mayroon pa pala siyang isang vlog na ang ipinadadala naman umano ay mga hindi rehistradong baril. Binigyan diin ng otoridad na ang ginawa ng naturang pulis ay malinaw na paglabag sa Police Operational Procedure na itinuturing na parang Biblia ng bawat kasapi ng pulisya. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nakapwestong Pilipinas sa top 20 ng mga bansang apektado ng cyber attacks sa unang bahagi ng 2025. Ayon sa report, patuloy na nagiging target ang mga ospital, lokal na pamahalaan at mga paaralan dahil sa luma at limitadong cybersecurity systems. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja. Pasok ang Pilipinas sa top 20 na bansang apektado ng cyber attacks sa unang bahagi ng 2025, batay sa Microsoft Digital Defense Report 2025. Sa ulat, tumaas sa mga kaso ng financially motivated cybercrime, kung saan mahigit kalahati ng mga pag-atake sa buong mundo ay may kaugnayan sa extortion at ransomware. Binigyan diin ng Microsoft ang lalong pagiging sophisticated ng mga cybercriminal at nation-state actor na nagdudulot ng mas mataas na panganib sa mga negosyo, ahensya ng pamahalaan at mga critical na infrastructure. Ayon kay Peter Makera, CEO ng Microsoft Philippines, ang ranggo ng bansa ay isang malinaw na babala para sa mga organisasyon sa lahat ng sektor. Binigyang diin din niya na kailangan pagtuunan ng pansin ng bansa ang cybersecurity upang maprotektahan ng bawat Pilipino sa panahon ng digital transformation. Batay sa ulat, tumaas ng 32% ang identity-based attacks sa buong mundo. Ang InfoStealer malware na nangongolekta ng mga credential ang nangungunang sanhi ng mga ganitong pag-atake. Kasama ang Pilipinas sa top 20 na pinakaapektado ng LumaStealer, isang malware-as-a-service platform na nahadlangan ng Microsoft at mga otoridad noong May 2025. Patuloy na nagiging target ang mga ospital, lokal na pamahalaan at mga paaralan dahil sa luma at limitadong cybersecurity system. Sa kabilang banda, ginagamit ng mga threat actor ang generative AI upang palawakin ang mga phishing at social engineering attacks, habang ang mga defender naman ay umaasa rin sa AI upang matukoy ng mga anomalya at makapag-automate ng mga tugon.
Tinukoy din ng ulat ang mga aktibidad ng mga Chinese threat actor na nakatutok sa Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na espionage campaign sa Timog Silangang Asya, lalo na sa mga sektor ng IT, pamahalaan at akademya. Hinikayat ng Microsoft ang mga organisasyon na gumamit ng phishing-resistant multi-factor authentication na kayang harapin ng higit 99% ng mga identity-based attacks kahit pa makuha ng mga umatake ang valid credentials. Binigyan din ng kumpanya na ang cybersecurity ay dapat ituring na mahalagang bahagi ng business strategy at governance, hindi lamang ng mga technical measure. Sa pamamagitan ng Security Future Initiative, layunin ng Microsoft ng tulungan ng mga organisasyon sa Pilipinas na maging mas matatag laban sa lumalalang kaso ng banta ng cyberspace. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling viral story, dinosaurs are real. Isa na naman kasing scientific discovery ang natuklasan ng mga eksperto sa United Kingdom nang matagpuan ng isang dinosaur footprint na may laki ng 650 feet. Sa inisyal na pag-aaral, isa raw itong tinatawag na Cetiosaurus o yung mga dinosaur na mahahaba ang leeg. Kilalanin pa natin sila sa report ni James Galange. Malamang pamilyar kayo sa sikat na Disney film na The Good Dinosaur at The Land Before Time. Tampok ang iba't ibang uri ng dinosaur, kabilang na ang Cetiosaurus. Pero sa dami ng mga fossil fuel na nadiskubre ay malamang paunti-unti na rin nabubuo ang konsepto na nabuhay ang mga nilalang na ito noong unang panahon. At ang nagpapatunay pa riyan ay ang kamakailanlang natagpuan ng mga paleontologists sa United Kingdom o UK. Nadiskubre kasi ng mga scientists sa isang British quarry sa UK ang maaaring isa sa pinakamalaking dinosaur footprint na tatagpuan sa kasaysayan na may laki ng halos 650 feet. Ayon kay Emma Nichols mula sa Oxford University Museum of Natural History, sa kanilang inisyal na pag-aaral, maaaring isang footprint ito ng tinatawag na Cetiosaurus na karaniwang nadidiskubre na sa nasabing bansa. Ang Cetiosaurus ay isang four-legged dinosaur na may mahabang leeg at kumakain lamang ng mga halaman na may taas na 18 metro. Ayon pa sa mga eksperto, nabuhay ang mga ito mahigit 160 milyong taon na ang nakaraan o noong panahon pa ng Middle Jurassic period. Samantala, kinilala naman ang mga ito bilang mga whale lizard na binigyang ngalan ng kilalang paleontologist na si Richard Owen noong 1842. Habang ito naman ang isa sa mga unang sauropod dinosaur o ang grupo ng mga ituturing na pinakamalaking hayop na nabuhay sa mundo. Kasalukuyang hinuhukay na ng mga paleontologists sa nasabing site upang mas lalo pa ito mapag-aralan ng mga eksperto. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.